Okay, katatapos lang natin sa trabaho. Ngayon ay maglilibot tayo sa Cebu City. At titingnan natin yung mga road signs at road etiquettes na dapat gawin ng isang driver. Okay, tara, samahan niyo ako. Pedestrian lane o tawiran ng tao. Ito'y paalala na magbigay daan sa mga tumatawid. One yellow line o ito'y tinatawag natin isang dilaw na linya. Ito'y paalala na huwag lumampas o mag-overtake sa dilaw na linya. Naghihiwalay ito ng dalawang direksyon ng trapiko. Broken white lines o tinatawag natin itong putol-putol na puting linya. Ito'y paalala na pwedeng lumipat ng linya kung ligtas. Right signal, hudyat na pakanan. Ito'y paalala na bumigay ng senyas kung liliko pakanan. No parking wheel clamping zone, bawal pumarada, pwedeng kandado ang gulong. Ito'y paalala kung magparada rito, pwedeng ikandado ang gulong ng otoridad. Truck load. Ito'y mga linya para sa mga truck o kaya pinapayagang karga. Ito'y paalala na napapahiwati kung saan pwede o hanggang saan ang kargamento ng truck. Pass either side. Maaaring dumaan sa magkabilang panig. Ito'y paalala na pwedeng pumili kung kaliwa o kanan ang daanan. Double yellow lane. Dalawang dilaw na linya. Ito'y paalala na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-overtake o pagtawid sa kabilang linya. Left signal. Ito'y hudyat na pakaliwa. Ito'y paalala na bumigay ng senyas kung liliko o pakaliwa. Speed limit o kaya'y hangganan ng takbo. Ito'y paalala kung ano ang pinakamabilis na takbo ang pinapayagan. Halimbawa, 40 km o kaya'y 60 km. Traffic lights ahead. May ilaw pantrapiko sa unahan. Ito'y paalala na maghanda sa pagtigil. May ilaw trapiko sa susunod na kanto. Blinking yellow traffic light. Kumikislap na dilaw na ilaw trapiko. Ito'y paalala na mag-ingat at magpatuloy lamang kung ligtas. Curve right. Kurba sa kanan. Ito'y paalala na maghinay-hinay at mag-ingat sa pagkurba. Motorcycle lane.
o linya para sa motorsiklo. Ito'y paalala na eksklusibong linya para sa mga motorsiklo. Avoid tailgating. Iwasan sumunod ng malapitan. Panatilihin ang tamang distansya para may oras kang magpreno kung biglang huminto ang nasa unahan. RFID system o sistema ng RFID, Radio Frequency Identification. Ito'y paalala na may contactless toll payment system o kailangan may RFID sticker ang sasakyan. At ayan ang ating paglalakbay. Kaya nga ang hamon natin, kung ang batas at dokumento ay kadalasan nasa Ingles, paano natin masisiguro na maiintindihan ito ng lahat? Simple lang, gamitin ang Filipino, isalin, ipaliwanag at gawing abot kamay. Dahil ang wika, dapat hindi lang para sa abogado, politiko o may kaya, dapat ito'y para sa lahat.